Magandang araw sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang Facebook page post ng DILG Aurora na kung saan sinasabi dito na what is the difference between the effectivity and validity of an ordinance or resolution. Sabing Facebook page nila, nasagot nila na ang effectivity of a resolution is based on the provisions of the local government code, specifically section 59, wherein ang effectivity ay base sa kung ano yung nilalaman ng ordinance, kung kailan magiging effective ito. Okay, so kung gusto ng lokal na sanggunian, sabi na for example, sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang panalawigan. Kung gusto nila na ang ordinance na ito ay effective after 10 days of posting, after 15 days of posting, after 20 days, after 30 days, or kung gusto nilang may retroactive effect, ay pwede. Pero kapag wala itong period na pre-provide, ang basihan natin ay ang provision ng local government code na kung saan ang ordinance na to ay magiging effective 10 days after posting. Pero iba-iba po ang effectivity ng ordinance ng sangguniang barangay, sangguniang bayan, sangguniang panalawigan, sangguniang panunsod. Iba-iba po yung effectivity nila. Iba rin kung ito ay ordinance na may penal provision, ito ay may fines or penalty na na-impose. Iba rin yung proseso para magiging effective ito. Again, kung walang naka-provide doon sa ordinance mismo, ang basihan natin ay ang local government code. So, ang pag-uusapan muna natin ngayon is ang ordinance ng sangguniang barangay para hindi tayo magkalito-lito. So, sa susunod na discussions natin is ang effectivity naman ng munisipyo, sangguniang bayan, sangguniang panunsod at sangguniang palalawigan. Pero sa sangguniang barangay, ang sabi ng batas, kapag ang ordinance ng isang barangay ay wala itong penal provision, magiging effective ito after 10 days of posting. Again, inuulit natin, kapag ang ordinance ng sangguniang barangay ay walang nakaprovide na period kung saan mag-start itong maging effective, ang general rule natin is i-follow natin yung 10 days of posting. So halimbawa, na-approve ngayong August 8. Halimbawa ngayong August 8, na-approve yung ordinance ng sangguniang barangay. Kapag na-approve yung ordinance ng sangguniang barangay, ang sabi ng batas, merong 5 days yung secretary na i-upload yung hindi upload, i-post yung ordinance na yun. So merong 5 days. So August 9, August 10, August 11, August 12, August 13. So hanggang August 13, pwede niyang kailangang ma-post niya yung ordinance na yun. Saan niya ipopost? Sa Facebook? Hindi. Sa entrance ng barangay hall and 2 other conspicuous places. So kapag na-approve ngayong August 8, let's say hindi na hinintay ng sekretary ng barangay na hanggang August 13, pinost na niya ng August 10. So ang sabi ng batas, after 10 days of posting, so pinost niya ng August 10. So i-count natin as day 0 yung August 10. So halimbawa, August 10 is day 0. Day 1 is August 11, August 12, August 13, August 14, August 15, 16, 17, 18, 19, 20. So yung 10th day of posting is August 20. So ang sabi ng batas, after 10 days of posting, so by August 11, pwede nang effective yung ordinance na yun. So yun yung effectivity ng ordinance sa sangguniang barangay. So effectivity niya is after 10 days of posting. So paano naman kung meron itong penal provisions? Ang ordinance ng barangay ay merong multa. So kapag meron itong multa, ang
ifa-follow natin is hindi na 10 days. Ang sabi ng batas ay 3 weeks. So kapag may final provision, kailangang i-post ng barangay for 3 consecutive weeks. So after the third week, doon na lang magiging effective yung ordinance ng barangay. Now, dumako tayo naman sa validity. Sa validity of an ordinance, ang tinitignan dito is whether yung ordinance ng barangay ay consistent sa batas at sa konstitusyon or wala itong nilabag na provision ng ordinance ng Sangguniang Bayan, Sangguniang Panunsod or Sangguniang Panlalawigan. So, ang pag-review dito is base sa Section 57 ng Local Government Code na kung saan sabi sa batas, halimbawa, na-approve ngayong August 8, within 10 days after the approval ay kailangang i-transmit ng secretary ng barangay sa Sangguniang Bayan, Sangguniang Panunsod for review. So, ang tinitignan dito is whether yung ordinance ba ng Sangguniang Barangay ay naaayon sa batas, konstitusyon at sa mga mas mataas na ordinansa. Ang action ng Sangguniang let's say sa Sangguniang Bayan para sa review nila sa Sangguniang Barangay. Ang action nila is pwedeng ang ordinance ay favorably reviewed because it is consistent with the law, provided na is in accordance with the posting requirements, or pwede nilang sabihin na inconsistent or hindi, ang ordinansa ng barangay ay hindi naayon sa batas or may nilabag na panuntunan. Ang pwedeng mangyari lang dyan is kailangang ibalik ng Sangguniang Bayan sa Sangguniang Barangay yung ordinance. Now, pagka nabalik na, ang effectivity ng ordinansa ng barangay ay suspended. Hindi suspended until na yung corrections or amendments na sinasabi sa review ng Sangguniang Bayan ay nagawa ng Sangguniang Barangay. Or pwedeng within 30 days na hindi sila wala silang review or hindi nila inaksyonan yung ordinansa na sinadmit or transmit ng Sangguniang Barangay, deem approved na po yung ordinansa ng barangay. So, po yung pagkakaiba ng effectivity and validity ng isang ordinance sa barangay. Ang sabi natin sa effectivity, ito ay yung posting requirements ng the Local Government Code. And sa validity naman, ito ay yung pag-review ng Sangguniang Bayan sa ordinansa ng Sangguniang Barangay kung ito ba ay naaayon sa batas.